So sa ating pong pagsisimula, let us start our Bible study tonight. In prayer, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat dahil muli alam namin na grasya, kabutihan mo ang nagdala sa amin sa lugar na ito. At salamat dahil binigyan mo na naman ng opportunity ang bawat isa na makarinig ng iyong salita at magabayan kami ng iyong espiritu gamit ang iyong mga salita. Gamitin mo lamang po akong daluyan. Gamitin mo lamang po akong instrumento. Gamitin mo lamang po ang buhay ko na iyong daluyan ng mga kapahayagan. At inihiling ko na magkaroon ng kapahayagan ng bawat isa na naririto at maging ang makakapakinig nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin muna ang Diyos sa buhay sa gabing ito. Glory to God. So sa ating pong Wednesday Bible Study, pinag-aaralan po natin ang subject na pinamagatang Jesus in the Life of Isaac. Tama po ba? So nauna na po nating pinag-aralan God in the Life of Abraham. At doon po sa ating subject na pag-aaral God in the Life of Abraham ay bahagya na ating pong na-touch din doon ang buhay po ng anak ni Abraham na ang pangalan ay Isaac. Pero dito sa phase na ito ng ating pag-aaral, ay tayo po ngayon ay totally ay nakasentro na sa pag-aaral po sa buhay ni Isaac. Pero para lamang po maiwasan ang kalituhan, dahil alam ko po na marami tayong mga kaabalahan din, 1 linggo na po ang nakalilipas, hindi ko po uulitin ko, hindi ko po sinasabing si Isaac si Jesus. Amen? Wala po ako sinasabi, wala po ako tinuturo that Jesus is Isaac, and Isaac is Jesus. Ang ibig ko po sabihin, kaya sinabi po yung pamagat na Jesus in the life of Isaac is, we are looking for the ministry, the similarity of the ministry of Jesus that can be found in the life of Isaac. Dahil di po ba sa ating panimula, nung binuksan natin ang aspeto ng aralin na ito, binagi ko sa inyo ang sulat ni Pablo. Na sabi ni Pablo sa simbahan sa Bagong Tipan, na ang lumang tipan ay anino. Amen? Ng Panginoong Jesus sa kanyang pagdating. Kaya nga po maraming tao ay nalilito diyan sa lumang tipan at natuklasan ko ang dahilan kung bakit maraming kalituhan ng marami because their mind setting is not in the right setting. Dahil ang hinahanap nila sa lumang tipan ay pakikinabangan nila, yung sa kanilang sarili. Pero hindi nila unang misyon sa lumang tipan is to look for Jesus. Hello? Kasi ang buong Biblia mula Genesis to Revelation is about Jesus. Jesus is the message. Jesus is the center. Amen? Kaya sa lumang tipan, makikita po natin, kaya sinabing anino, makikita po kasi natin doon yung konsepto na sa lumang tipan pa lamang ay pinakikita na ng Ama ang kanyang plano sa sangkatauhan, ngunit hindi pa lamang ganoong kaliwanag. Amen. Kaya nga pag binasa mo pala ang mga buhay na maraming personalidad sa Biblia, lalo na sa lumang tipan, at nakaset ang iyong mata kay Jesus, makikita mo, that Jesus really is the answer. Amen? The ministry of Jesus is the solution. Yun po ang solusyon. Kaya dito sa buhay ni Isaac, yan po ang ating ngayong mission at pursuit at goal, is to understand, help us understand. Of course, the Holy Spirit is the guaranteed support para maunawaan ng Panginoon. But through the Bible, through the story of Isaac, makatutulong po sa ating kaisipan para makita natin yung ministry ng Panginoong Yesus para sa atin. Itong si Isaac, kung mapapansin po natin last time, counting review para ipasok ko yung ating kasunod ngayong gabi. Di po ba unang ating pong tiningnan na may similarity sa magiging nature ng pagdating ni Jesus in the coming days is the birth of Isaac. Di po ba napag-aralan natin yung similarity ng kapagdating ni Isaac at pagdating ni Jesus? Jesus came from an impossible birth. Posible yung kanyang kapanganakan.
Sa natural point of view, imposibleng maipanganak si Jesus because Mary was a virgin. Tama? Mary had never experienced to have a partner, to be in partner with a man, kaya hindi siya dumaan sa normal na proseso. Kaya nga, di po ba sa istorya sa Bagong Tipan, Joseph, who is espoused to Mary, ay may instance na kamuntikan niyang takbuhan si Maria. Bakit? Dahil ipinagkasundo sa kanya si Maria ng kanilang mga pamilya dahil that is how they do wedding back in the days, and yun yung kultura ng mga nasa Middle East na ang pagkakaroon ng asawa ay hindi gaya ng Western culture na panliligaw. Western culture itong ating inadapt eh. Tama? Na ang pagkuha ng mapapangasawa ay sa paraan ng bulahan. Amen? Pero sa kultura ng Middle East at sa kultura na itinuro rin ng Diyos sa mga Hudyo, having a partner in life, hindi po ito pwede sa mga magagaling na salita, kundi ito po ay merong kabayaran. Hello? Binibili. Tama? Pinagkakasundo. Amen? Alam nyo, may point din ng Diyos. Kung mapapasa, bakit nga kaya tinuro ng Diyos din sa mga Hudyo ang asawa ay binibili? Right? Again, there is a shadow of the ministry in the coming days. Because the church is the bride, and the bride will be purchased by the blood. Amen? Kaya may parallel din yung tinuturo ng Panginoon sa mga Hudyo, ang asawa, binibili yan. Hindi pwede makuha mo yan ng libre. Kasi may parating na panahon na ang simbahan ay magiging bride of Christ, hindi ko yan kinuha ng libre. I paid for every bride, and my payment is the blood of my son. Amen? Kaya precious ang simbahan kasi tayo po ay tinubos, tayo po ay binili. Hindi po tayo lilibre. Hindi tayo nakuha ni Jesus dahil binola niya si Satan. Ha? Hindi ka naging mananampalataya dahil inuto niya si Satanas. No. Jesus bought you. Amen? Binili po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen. Kaya si Joseph, may anyo at aksyon na tatakbuhan niya si Maria. Kasi kahihiyan yon sa kanyang pamilya. Amen? Dahil buntis na eh. Amen? Pero inawat siya ng Panginoon through the messenger na sabi, Joseph, no, you don't need to run. Hindi mo ito kasalanan. Amen? Pinaunawa ng mensahero ng Diyos kay Joseph that it is for your good. It is your privilege na hindi na bigyan ng maraming tao sa ibabaw ng lupa. Ba't napakalaking pribilehyo na binigay ng Diyos kay Hosea? It's a unique blessing. Bakit? Imagine mo, sa iyong pamilya dadaan ang magliligtas ng lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Wow, it's an honor to be a vessel of God. It's always an honor to serve God. Yun ang hindi naintindihan ng iba. Akala nila pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, utang na loob pa ng Diyos sa iyo na ikaw ay naglingkod. Mali pong mindset yun. Isang karangalan na ikaw ay magpagamit sa Diyos. Hello? Dahil tanungin mo naman, kapatid, sino ka ba para gamitin ka ng may-ari ng langit at lupa? And yet, He trusted you. Amen? Kaya pag naiisip ko yon, hindi na ako nagpapatumpik-tumpik pa. Hello? Kagabi, mayroong isang tao na nangailangan sa akin. Lakas ng ulang kagabi, di po ba? Ang lakas ng ulang kagabi, inaabot ako ng halos 12:00 na ng hating gabi. Dahil di na rin ako makauwi. Pero lagi ko naiisip na dinala ko ng Panginoon doon sa taong yon, and it's a blessing. It's a privilege that I can be used by God to touch somebody. Tandaan po natin, God is a spirit, God is invisible, and in order for Him to touch people in the natural, He needed us. Amen? Kailangan niya tayo, kaya nga pag sabi ko sa inyo, you pray for your brothers. Minsan, para maramdaman lang ng kapatid mo ang Diyos, kailangan lang i-prayer mo. Ay, yung iba pang Kristiyano, tamad na tamad pa i-pray yung kapatid. Ayun. Parang ayaw mo ipagamit ang buhay mo. Your hands can be a hands of God.
Amen? Sometimes your presence could be the presence of God. Yun lamang panahon na may problema isang tao at inupuan mo, pinagtyagaan mo makinig. Sometimes it's the presence of God being used through your life. Nakukuha po natin. Pero tayo, wala tayong panahon sa kapwa eh. Amen? Pero kasi nga po, hindi tama ang mindset ng iba. That we are just a vessel, God is just using us. Amen? Kaya nga ipaggamit mo ang buhay mo sa Diyos. Sabi mo nga sa iyong katabi, ipaggamit mo ang buhay mo sa Diyos. Alam niyo po, nais ko ipaunawa, hindi po kawalan ang pagpapagamit ng buhay sa Diyos. Ito'y isang napakalaking pribilehiyo. Lagi po nating isipin ito, isa sa aking motivation. There are billions of humans in this world. Billion. Napakaraming tao ha. Pero bakit ako pa? Di po ba? Kaya pag nakita mo na sa dami ng tao, napili ka, may pribilehiyo yun. Yung iba naman parang, amen, take it lightly, parang iyong paggamit sa Diyos. At kung nagpagamit naman, Panginoon, may utang ka sa akin. Dapat bigay mo sa akin yung hinihingi ko. Hello, hindi po ganun. Pribilehiyo na magamit ng Diyos. Amen? Though hindi niya tayo sinisingil, but it's a privilege. Kaya pinaunawa ng anghel ng Diyos kay Joseph that it's a privilege because you will just be a vessel for the salvation of the entire human race. Tama po ba? Ngayon, yung similarity, imposible yung mabuntis si Maria because walang lalaki. But nangyari. Same thing kay Isaac. Abraham was 100 years old. Sarah was 99, past the age of bearing child. Amen? Hindi na pwedeng magdalang tao, pero naging posible. Why? Dahil pinakita that with men, it is impossible, but with God, all things are possible. Kaya nakita po natin doon yung tinatawag na natural birth ni Isaac at saka ni Jesus is similar to each other. So ngayong gabi, as we move on, yung po yung ating pinag-usapan at ating pong pinag-aralan last time. So ngayon naman po, tayo'y darako sa Genesis chapter 22. So buksan po natin ang ating mga Biblia, if you have your Bibles tonight. Genesis 22 verse 1 and 2. Dalawang verse, ating po munang sulyapan, ating basahin, ating tingnan ang nakatala sa Genesis 22 verse 1. So ang sabi po ng verse 1 ng Genesis 22, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abram, and he said, Behold, here I am. Verse 2. And he said, God said, Take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee unto thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon the mount, one of the mountains which I will tell of you. So, pansinin niyo po rito. Abraham, as we all know, based sa ating part 1 ng ating series, God in the life of Abraham, nakita po natin that Abraham is a shadow and a type of the ministry of God. Amen? So by this time, kasi nasa part 2 na po tayo, may idea na tayo na si Abraham pala ay kumakatawan, sumasalamin, naglalarawan sa ministeryo ng Ama, Diyos Ama. Tama? Ngayon, pansinin po natin na si Abraham, kumakatawan siya sa buhay ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay dumanas na ibigay at ialay ang kanyang kaisa-isang anak na ang pangalan ay Jesus. No, God the Father. I'm talking about God the Father. So, ang kanyang kaisa-isang anak ay walang iba kundi sino? Si Jesus. Ngayon, dito naman, sa Genesis 22, nariyan si Abraham na meron din siyang kaisa-isang anak na ang pangalan ay Isaac. Pero actually, dalawa yung anak.
Pero yung isa kasing anak ni Abraham is born after the flesh, which one time tinalakay ko na rin, but just in passing, ulitin ko lamang, because Esau is a type of Adam born after the flesh. Amen? So Adam failed. Nagbigo si Adan. Dahil si Adan po ay kumakatawan sa laman. Amen? Kumakatawan sa laman Kaya bumigay si Adan because the flesh is so weak in doing what the Spirit wants. Kaya nga, di mo ba, sabi ng Panginoon, the Spirit is willing, but the flesh is weak. Amen? Totoo naman po yan Tingnan nyo. Your flesh doesn't want to pray. Ayaw manalangin ng laman. Kaya nga kita nyo po, may labanan muna bago ka makasimula ng prayer. Amen? Kasi sometimes your body, he loves to sleep. Your body loves to eat. Walang problema ang katawan. Alam mo, ang katawan, kahit pagod, pag sabi mo, liga, labas tayo, kain tayo, o talaga. Liga. Pero pag sinabi mo ang katawan, pagod ka na, galing ka opisina, galing ka trabaho, halika, mag-pray muna tayo, 2 minutes lamang. Ay, pagod ako Hello? Amen? Ang laman, kahit na maraming activities sa magapo, pag sabi mo, halika doon, tayo sini mamayang gabi. Talaga, ang daming ginawa Sige, para makapag-unwind. Gusto na naman niya. Imbitahan mo siya, tara, pagod ka ba? Halika, mag-unwind tayo. Punta tayo sa church. Meron kaming Bible study. Naku, pagod ako. Bukas na yan. Hello? It proves that coming from the mouth of Jesus, the flesh is weak. Pero gusto na Espiritu. Did you know that majority ng gawain sa church, your body is reacting, but your spirit is rejoicing. Ang katawan mo'y malungkot, pero hindi nyo lang alam, ang spirito mo, ang saya-saya, pag siya'y nagpe-praise and worship, pag siya'y nakikinig ng salita, pag siya'y nananalangin, pero yung katawan mo, sabi, hello? But your spirit, he's happy. Amen? Masaya ang iyong espiritu, para siya sabi ng espiritu, this is what I like. This is why I am created. I was created to be this way. Amen? Pero ang laman, ayaw nun. Amen? Kaya nga si Ismael is symbolic of Adam, the flesh, the weaker things. It failed. Pero here comes Isaac, born out of the promise. Kaya di ba sa New Testament, sinasabi rin, dalawa rin po. Sabi, may pinanganak na una, first Adam, and the second Adam, yun ang ginamit ni Paul. The first Adam was Adam, the second Adam was Christ, which is born of the Spirit. Hello? Ngayon, ito si Isaac, kung mapapansin niyo po, kaya siyang tinutukoy ngayon na only son because he is born out of the promise. Ismael was born out of a human effort. Di ba? Nabuo si Ismael dahil tinulungan ni Sarah ang paggawa para mabuo si Ismael. But in Isaac, there is no human intervention. Dahil nasa kalagayan at katayuan sila ng impossibilities. Tama po ba? Kaya dahil nasa kalagayan ng impossibilities, and there is only one person that is an expert in impossibilities. And that is God. Hello? Tama po ba? Kaya, nasa imposibleng katayuan si Sarah nung kanya pong iniluwal si Isaac. Kaya nga ang tinutukoy at tinuturing ni Abraham na only son is Isaac. Kaya nandun yung similarity, God has His only son named Jesus. Abraham has his only son named Isaac. Pero si Isaac, inutusan ng Diyos si Abraham na ialay si Isaac. Tama po ba? At mapapansin po natin din yung words na ginamit ng Diyos sa bandang ito ng Genesis 22 verse 2. Ano sabi ng Diyos kay Abraham? Abraham, He said, "Take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest." Ngayon, pag binasa mo po ito under the guidance and inspiration of the Holy Spirit,
it looks like that God is sharing the same emotion with Abram. Dahil darating ang panahon din in the coming days that God will go through what Abraham go through. Hello? Dahil darating din ang panahon na daranasin din ng Ama yung dinadanas ni Abraham. Parang nagkakaroon ng Diyos ng dress rehearsal through the life of Abraham. Nasusundan niyo po ba ito? Napipicture niyo ba yung mystery dito sa akin pong tinutukoy? Amen? Hindi kayo nalilito, hindi kayo napupunta sa Cubao sa pag-uusap natin ito na parang nahihilo na ako sa mga pinagsasabi nito. Bakit naging Diyos na si Abraham? Bakit naging Jesus na si Isaac? Wala po akong ganun sinabi. Uulitin ko po. Pinakikita lamang po dito yung ministry, yung resemblance. Amen? Ng pagkakaugnay, pagkakatulad ng parehas na dinanas at dadanasin ni Jesus at dinanas at dadanasin ng Ama sa buhay nitong mag-amang ito. Amen? Nasusundan niyo po ako. Kaya sabi ng Diyos, kunin mo ang iyong anak, ang iyong pinakamamahal na anak. Now, medyo social, FYI. Amen? Ano ibig sabihin ng FYI? For your information, trivia po ito. Did you know that the first appearance of the word love is in verse 2 of Genesis 22 in the Bible? Alam niyo ba ang kauna-unahang paglabas ng salitang love ay dito po sa Genesis 22 verse 2? Diyan unang nabanggit yung salitang love. Thy son that thou lovest. Ibig sabihin, nandiyan po ang explanation, what is true love? True love is sacrifice. If there is no sacrifice, then love is not really true. Hello? Kaya makikita niyo po, bakit kaya may mga tao na sobra na kuminsan ang sakit na dinulot mo sa kanilang buhay, but they still manage to stay? Because that's true love. Because true love is tested by sacrifice. It is proven through sacrifice. Hello? Kaya madaling ma-determine kung tunay ang pag-ibig. Kasi ang tunay na pag-ibig, hindi nakatingin sa comfortable na situation. True love goes beyond comfortability. Hello? Amen? Yung mga panahon na talagang tunay na mahirap, pero talaga bang totoo ang pagmamahal mo sa Diyos? Amen? Kaya nga, nasusubok din ang tunay mong pag-ibig sa Diyos. Sabi ng iba, mahal ko ang Diyos. Huwag lamang akong magkakaroon ng problema. Mahal ko ang Diyos eh. No. Amen? Nasusubok ang tunay na pag-ibig if you stay in the midst of trials. Amen? Kaya nga, do you still remember Peter? Di ba si Pedro lamang ang bukod tanging tinanong ni Jesus ng 3 beses, do you really love me? Hello? Why? Bakit tinanong? Why did not God ask John? Amen? Bakit for all the disciples, the apostles, bakit si Pedro ang tinanong? Well, John never left Jesus to the cross. Nandun si John. Hello? Amen? Hindi niya tinalikuran si Jesus. Pero si Pedro, nung makita niyang parang wala na yung powers ng aking boss. Parang hindi na ito yung humahati, nagpapatahimik ng bagyo. Hindi na ito yung nagpapalayas ng demonyo. Diba, sabi ko po sa inyo, may yabang kasi si Pedro nung una eh. Sa Garden of Gethsemane pa lamang lumabas na yung kanyang puso eh. Dinakip si Jesus. Kalahin mo si Pedro, nag-ala Fernando po doon, nahugutan, ang bilis ng kamay, nahugutan niya ng tabak yung dumadakip kay Jesus, nakatagpas ka agad ng tenga. Did you know that story? Di ba? Nakatali ka agad si Pedro ng tenga doon, ha? Grabe tapang ni Pedro, talagang takot na ako sa iyo, Pedro. Hello? Amen? Pero, imbis na siya ay, siguro, akala ni Pedro siya ay, Jesus will
give him something that will glorify him. Siguro expect ni Pedro, Pedro, talaga salamat, maaasahan ka. Kasi may pattern eh, nag-uuna-unahan niya mga yan kung sino uupo sa kanan eh. Di ba? Gusto nila na sila'y papurihan eh. Amen? Pero nag-fail si Peter doon sa time na yun because hindi siya pinarangalan ng Panginoon, napagalitan pa nga siya. Hello? Sabi niya, nabubuhay sa tabak din mamamatay. Di ba? Napagalitan pa nga si Pedro at pinakita ni Jesus that, Peter, you're wrong. Our ministry is not to hurt people, but to love people. Kaya pinagaling ni Jesus, kapag pagaling patuloy si Jesus na natagpasan ng tenga. Di po ba? Amen. Hanggang sa huli, nagpapagaling pa si Jesus. Natakip si Jesus, pero yumayabang pa si Pedro. Over my dead body, hindi kanila pwedeng kunin. Kala niya ulit, bida siya. Ano sabi sa kanya ni Jesus? Get thee behind me, Satan. Natawag siya Satanas. Ano po? Amen? Kasi sinapian siya ni Satanas. So, humahad lang siya eh. And then, napulfill po yung destiny. Kinuha si Jesus. Si Pedro sumunod. Di ba hanggang dali si Jesus kay Pilate, sa Sanhedrin, sinundan niya ni Pedro. Pero now he is following Jesus from afar. Malayo na yung kanyang pagsunod. No? Hindi na siya masyadong malapit. Umiikot lang siya doon sa paligid habang si Jesus sinasampal, hinuhubaran, kinukoronahan ng tinig. 3 beses siyang natanong eh. Di ba? Sabi, parang familiar ka sa akin. Parang ikaw yung laging kasama nung pinaparusahan niya. Di ba sabi ni Peter, hindi ako yon. Wrong number. Lipat na sa ibang grupo. Ano mo? The same thing. Sabi, parang ikaw ay kasama nun. Hindi ako yon. Pero bago mangyari yun, sinabihan na siya ni Jesus, so Peter, 3 times you will deny me. Amen? Amen? So, dininay nga ni Peter si Jesus 3 times. At nang malaman niya yun, tumilawak yung manok, doon siya nalungkot, nagtatakbo na si Pedro. At nung si Jesus ay nabalitaan nilang nag-risen from the grave, who was the first apostle who came to Jesus' tomb? The first was Magdalene, Mary, tama po ba? Pero sa mga apostol, si Pedro ang nagmamadali na tumakbo kay Jesus. Alam niyo kung bakit? Guilty. Nakukonsensya siya dahil kailangan ako mauna. Hello? Amen? Alam niyo po kasi mga may atraso, yan ang nangunguna. Amen? Nakakuha niyo po yun. Ngayon, anyway, si Pedro, nung makabalik na ulit si Jesus, siya lamang ay sinakay ni Jesus sa bangka. That was the intimate moment with Jesus. Di mo ba? Ang sabi ni Jesus, Peter, do you really love me more than this? Tama? 3 beses din siya tinanong ni Jesus, talaga bang mahal mo ako? Why is Jesus questioning the love? Because true love is sacrifice. And Jesus wants Peter to understand that you cannot really love me without sacrifice, Peter. Your words in your mouth that you say you love me without sacrifice is fake. Hello? Amen? Amen? Kasi pag talaga mahal mo ang Diyos, kahit na may mga pasanin, kahit may mga pagsubok, God, I will still serve you. I will still continue to do the things that you called me to do. Amen? Alam niyo sa totoo, God never promises us that life in following Him would be easy. Kapag pinangako ang Diyos, na pag sumunod tayo sa Kanya, ay magiging maayos ang lahat. Naniniwala ba kayo doon? In fact, ang Diyos nga po ay napakabuti eh. Sa puro totoo, pag binulay mo ang iyong sarili, kukumpara natin ang ating buhay kay Jesus. Mas lamang na palagay ko tayo eh. Bakit po? Kasi di natin naranasan yung tayo pinagsasampal, pinagugulpi. Amen? Yung iba nga sa atin, lamang na eh. Bakit po?
Di ba sabi si Jesus, foxes have holes, but the Son of Man has nowhere to lay His head. Sabi, may panahon na si Jesus walang bahay, pero merong ibang mga Kristiyano, hindi lamang isa, dalawa pa bahay. Tapos minsan yung mga, hindi lang may bahay, yung iba may sasakyan pa. Akalain mo sila pa nagtatampo sa Diyos. Hindi mo ba? Amen? Kasi mayroon lamang hindi na tugon na prayers pinagdududahan ng Diyos. Well, because when the word love appeared here in Genesis 22 verse 2, it appeared here together with its definition. Nung lumabas ang salitang love dito sa talatang ito, nandiyan na rin ang tinatawag na true meaning of love, that love is sacrifice. Tandaan po natin yan. Amen? Ang pag-ibig po ay sakripisyo. May mga panahon na kakailanganin ko minsan na talaga sakripisyo. Amen? Di ba minsan na-share ko sa inyo na isa sa aking naging turning point in serving God ay after my season sa Bible school, pinadala po ako ng aming eskwelahan sa Benguet. Do you still remember that story? At di po ba medyo kakaiba yung karanasan kasi noong ako pinadala sa Benguet, wala po sa aking plano Dahil wala pa kasing text masyado noon, hindi pa uso masyado cellphone noon. Yung presidente ng aming klase, hindi ako close. Hindi ko siya gusto kausap, hindi ko siya feel. Tanda Tapos masyadong spiritual. Ang galing niya Amen? Lahat, siya ang top sa aming klase, masyado siyang theological, parang may bakod sa kanya, kaya nung tumawag sa bahay, graduate na kami, para hindi humaba yung conversation, inisip ko na lahat na sasabihin dito, oo-ohan ko na lang, para mabilis ang usapan. Sabi niya, Brad, kumusta na? Tagal tayo hindi nakita, graduate na, may project tayo, okay. Kasama ka daw, pinili ka nung Canadian na isa sa bahagi ng mission, okay. Magkita tayo, binili ka na, okay. Pagbaba ko ng telepono, sabi ko, saan ba ako naka-oo? Sa Benguet pala. Amen, hindi ko na mahabol dahil walang cellphone noong araw Basta binigyan lang ako ng oras, magkita tayo sa Victory, pagdating ng ganung oras, nandun ka na wala ka, sasakay na lang tayo. So sa madaling sabi, pumunta ako doon, hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Nakabalat ako sapatos na dala, wala akong dalang bundok. Hindi ko rin alam kung Benguet pala yung bundok Kaya nagtataka ba, Brad? Naka-tok-tok ka. Sabi ko, di ba mga pastor ang kasama ko? May dala pa ako mga pandisente. Sabi niya, Brad, mountain hiking to. Di ka nga, nangangadulas ako doon sa Benguet. Ano po, dahil may takong yung sapatos ko Di nadudulas ako pagka naglalakad kami doon sa mga that was an unforgettable experience. Pero, one day, sa stay ko po doon, ay medyo tamad-tamad din ako sa mga gawain Ano po? Nung gabi na may gawain, sunod-sunod na gabi, nagdadatingan ng mga igorot, may mga dalang lampara. Nasa bundok kami. Tapos, kinabukasan, nalaman ko na mga pinanggagalingan, iba-ibang baryo, iba-ibang tribo. Tinatahak nila ang mga ilog, dinadaanan para lamang makapakinig ng salita ng Diyos. And I believe the Lord spoke to me and I said, hey, you're so blessed and yet you do not serve me. Look at these people. Hindi sa kanila hadlang, kahit lakarin nila, makapaglingkod lamang sila sa Diyos. Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili? Sa Maynila, nandun lahat ang comfort, but you can't still serve me. Kaya dun yung naging tanong sa akin ng Panginoon, parang yung Peter experience, do you really love me? Amen? Why? Because love is sacrifice. Hello? Kaya nga po, minsan ako ay nalulungkot. Siguro pag nag-inventaryo ang Diyos ng simbahan niya ngayon, I don't know if everybody will pass the test with that question, do you love me? Amen? Hindi ko po hinahatulan na maraming simbahan, pero nasanay kasi tayo ngayon sa comfortability. Biruin mo. Sabi ko nga, mapalad tayo. Believe me, God is doing something here. Alam nyo, nung yung mga iba, simba, pag sabi, simba ka, ang unang tanong, may parking ba sa church nyo?
Sabi mo, medyo mahirap nga. Ayoko dyan. Gusto ko sa mall ako eh. Now, when God, if God can ask you, do you really love me? Madali po sabihin, yes. Pero ba't di mo mapagtiisan yung mga temporary inconvenience? True love is sacrifice. Don't ever forget that. Unang lumabas ang salitang pag-ibig sa mismong bibig ng Diyos. And He's defining love through the experience of Abraham and Isaac. Amen? Kaya the true definition of love, sabi nung iba, nung uso Islam book, love is blind. Hello? No. But the true definition of love, according to God, who is the author of love, is sacrifice. Kaya naulit-ulit yan, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Still, the element is sacrifice. Mahirap ibigay si Jesus kaisa-isa, but because of love. Alam niyo, pagtunay ang pag-ibig, di ba, kunento ko sa inyo last week, yung mga OFW natin na nakausap ko noon sa Hong Kong, mapait ang mga pinagdaraanan. Bakit po? Homesick. Pero alam niyo kung bakit nagagawa nila magtiis for 2 years, 3 years, lalo na nung araw. You know why? Because of love. Because if they do not really love their family, di sila tatagal sa abroad, lalo na yung mga panahon nung walang internet, walang Facebook, sulat lamang. Susulat ka na may sakit ka, pagdating doon sa sinulatan mo, magaling ka na eh. Ayan. Umisa naman, susulat ka may sakit, pagdating doon, patay ka na. Sa tagal. Ano po? Amen, sa tagal. Di ba nakukuha niyo, mga nagsasahod din ng araw? Imaginein mo yung mga parusa, tapos mababalitaan mo pa. Minamaltrato sila doon, inaabuso sila doon. Amen? Minsan, ano, bakit di ka pa bumalik? Kailangan kasi makatapos eh. Anong motivation? Love. What brought them there? Sacrifice. So the true meaning of love is sacrifice. Hello? You cannot really understand true love if you do not know how to sacrifice. Amen? Kaya doon po unang lumabas yung salitang pag-ibig sa Biblia. In the entire Bible, the first appearance of the word love is here. And it came from the mouth of God Himself. Amen? Kaya sabi niya, bring your son whom thou love. Ibig sabihin, alam ng Diyos that Abraham really loved Isaac. Amen? At ang sabi ron, watch this, ang sabi, get thee into the land of Moriah. Saan po niya pinadadala si Isaac? Sa Moriah. Now, historically, geographically, pag ni-research mo po yung Moriah, Moriah is mountainous. Mountainous terrain po to, bulubundukin po to. Pwede naman sinabi niyang, bring Isaac to anywhere. Amen? Bring him to other place. Why is it sa kailangan dalhin si Isaac sa bundok? Because it's a pattern, it's a shadow of what would Jesus be doing also. Saan pinako si Jesus? He was crucified on the mountain of Golgotha. And, ito po, matutuwa ka. You know, sa panahon ni Abraham, it's called Moriah. Pero sa panahon ni Jesus, it's Golgotha. The same land, the same mountain where Isaac was offered, Jesus was crucified. Hello? Amen? Kung saan bundok inialay si Isaac, doon ding bundok namatay sino? Si Jesus. Kaya nga, because I'm running out of time, but we will continue this. Ito na may mahabang aralin. Di ba, binanggit din dyan sa bahaging yan, sabi, on this mountain, God will provide. Amen? Kaya minsan namin misquote yun. Yun nga po mahirap ko minsan. Pag nagbabasa ng Biblia and you are interpreting out of context, sinasabi, the Lord will always provide. Kaya sabi, minsan namin misinterpret yan, kaya kailangan mo pumunta sa bundok, dahil sa bundok, magpuprovide ng Diyos, kaya kailangan kang manalangin sa prayer mountain. Parang gano'n, nami-misquote yan eh.
But actually, the real meaning of the word, on this mountain the Lord will provide, it's a prophetic message. That on this mountain, on this similar incident and event, God will provide salvation for man. Ibig sabihin, I'm giving you a hint that through this situation, salvation through humanity will come because God will provide. Ang Diyos din ang magpo-provide ng kaligtasan ng tao. Kaya nga, dyan pa lamang po sa lumang tipan, sinet up na ng Diyos ang prinsipyo that salvation will not be based on human efforts, but salvation will be provided by God to the entire humanity. Amen? Kaya dito po sa stage na ito, makikita po natin yung similarity ni Isaac kay Jesus. Isaac was offered. He was so loved by his father. Jesus was offered for the sins of the world. He was so loved by the Father. Isaac was offered in a land of Moriah, mountainous terrain. Jesus was offered in a mountainous terrain in his time called Golgotha. Amen? So, kaya makikita po natin yung similarity dito sa tagpong ito. Amen? Ay pinakikita na doon pa lamang na naandun na pala ang ministry ni Jesus. Amen? Ang galing ano po? Sino mag-aakala na sa buhay pala na ni Isaac at ni Abraham na andun na yung ministry niyan? Kung hindi mo ibubukas ang iyong mata that Jesus is the story of the Bible. Amen? Kasi kung hindi ka bukas kay Jesus, hindi mo makikita si Jesus dyan. Tutuloy-tuluyan mo ng basa dyan. Tama? But now, because our eyes have been opened, that Jesus is the center of our hearts, Jesus is the center of our life, now God is revealing every mystery. Tandaan niyo po, I just realized this. If your pursuit is knowing Jesus, you will be open to deeper revelation and mystery. Hanapin mo si Jesus at makikita mo ang kagandahan at kalakihan ng Ama. Pero pag hindi mo sentro si Jesus, ang Diyos parang matipid sa mga kapahayagan. Because God wants us to understand that Jesus is the center of everything. Amen? Amen? Sabihan man tayo na we are fanatics, we are kung anumang salita at panlalait, but we don't care because Jesus really is the answer. Amen? Si Jesus ang kasagutan sa lahat ng bagay. Amen? So, dyan pa po, marami pa tayong matutuklasan. Sabi ko nga po, hindi natin ito biglain. Gusto ko pong makita ninyo yung ministry ng Panginoong Jesus because the concept of this study is so that we will be in love with Jesus. And we will appreciate His ministry in what He does to us. Amen? So tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos, aming Ama, salamat dahil pinauunawa mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Salamat sa mga kaliwanagan na iyong ipinakikita ngayon sa iyong mga anak. Na buhay ang kanilang debosyon, ang kanilang paghahanap sa iyo. I believe, Lord, that some of us here, coming here is a sacrifice. And you honor that, Panginoon. Ang pagpunta rito, maaaring sa iba ay sakripisyo, pero sa aming pag-aaral ngayong gabi, nakita namin na iyan ang isa sa mga bagay na iyong tinitingnan sa tunay na definisyon ng salitang pag-ibig. Kaya aming Ama, sa gabi pong ito muli, kami nagpapasalamat dahil binigyan mo na naman kami ng isang oras at kalahati na kami magkasama-sama, hindi lamang tuwing linggo, kundi may mga panahon na kagaya nito na kami nagkakaroon ng fellowship at sama-samang pag-aaral ng iyong salita. Kaya muli sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, babalik kami sa aming kanya-kanyang buhay at babalik mo ang iyong mga anak, Panginoon, sa lugar na kung saan ay sila ay magpapatuloy. At hinihiling ko po na gaya ng iyong pangako, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At salamat sa gabi ito, pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po. Purihin ang Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa mensahe na ating pong napakinggan. Nawa po kayo na mga nakinig sa ating pong pagsasahimpapawid ng ating programa sa araw na ito ay napagpala. Dahil lagi pong sariwa ang mga kapahayagan
ng atin pong Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Mga kapatid at mga minamahal, ako po ay lumalapit ngayon sa inyo na mga naabot ngayong araw na ito ng ating broadcast. Kung kayo po ay napagpala ng ating pagsasahim papawid ng mensahe ngayong araw na ito, pwede po ba na mahilingan kayo na mag-text at malaman ko po kung paano nagiging biyaya at pagpapala po sa inyo ang ating pong programa. Ang numero po para po ating ma-text at pwede nyo rin po yung magamit para po sa inyong mga prayer request. Ang number po is 0922-820-9866. Ulitin ko po, 0922-820-9866. Yan po ang numero na ating pong pwedeng i-text kung saan ay ating pong maibabahagi ang ating mga testimony at prayer request. Mga kapatid, ang mensahe po at ang pagdadala ng salita ng Diyos ay walang bayad. Ngunit hindi ko na po papaligoy-liguyin, papaikot-ikutin pang, ngunit ang paraan at ang pagdadala ng salita ng Diyos, ito po'y nangangailangan ng tinatawag na tulong pinansyal. Kaya kung ang ministry pong ito ay malaki ang bahagi sa inyo, malaki po ang nagagawa, bakit po hindi mo subukang tumulong sa pamamagitan ng pinansyal na iyong kaloob? Dahil kung nagiging pong blessing sa inyo ang ministry, meron po rin tayong obligation. Hindi ko po sinasabing sinisingil ko po kayo, pero I would just like you to know that if you are being blessed by the ministry, it's time also for you to be a blessing to the ministry at sa mga iba't ibang mga tao rin po na naaabot at napapagpala ng ministeryong ito. Narito po ang paraan upang kayo po maging bahagi financially ng ating radio ministry. Padala nyo lamang po ang inyong kaloob sa ating pong BPI account. Ang account name po is Dexter Durante. Ulitin ko po, ang bangko ay Bank of the Philippine Islands. BPI account name is Dexter Durante. Ang ating po account number 0989-347-837. Ano po? Ulitin ko po. Ang account number po ay 0989-347-837. Ang bangko BPI account name Dexter Durante. At ako po ay dumadalangin na ngayon pa lamang na kayo po'y nagpasya na maging bahagi ng ating gawain. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Again din mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan kung gusto niyo pong patuloy na mapakinggan ang ating mga palatuntunan at kayo may internet. Pumunta lamang po kayo sa www.dexterdurante.com. Ulitin ko po, www.dexterdurante.com. Ang spelling po, lahat po ito is small letter DEXTERDURANTE.com. Ano po? At doon po makikita ninyo ang mga links, ang mga ministry tools, ang mga Bible study tools na inyo pong pwedeng pakinabangan. Nandun din po ang ilang mga paanyaya kung kayo po ay naghahangad na makasama kami every Sunday. Nandun po ang mga announcements para po makasama namin kayo sa aming pong panlingguhang gawain. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa mga susunod po na ating pagsasaing papawid ng ating programa at palatuntunan. Again, my name is Brother Dexter Durante, nagsasabing ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay lagi ninyong naranasan. God bless you everyone.